Magandang araw mga ka-farmers. So may panibagong update na naman tayo sa ating siling pansigang mga ka-farmers. Ito po yung first batch na siling pansigang namin mga ka-farmers, pero na i-feature lang namin ito sa aming Facebook account mga ka-farmers. So share ko lang sa inyo mga ka-farmers ang aming 9 months na siling pansigang. So ito po yung batch mga ka-farmers na nakatama po tayo ng mataas na presyo. Yung highest price is 110 per kilo ng siling pansigang. So ito po ay kabatch mga ka-farmers sa sili namin na tumama sa mataas na presyo. So sa ngayon mga ka-farmers, i-share ko sa inyo yung update sa ating siling pansigang, na kahit gaano man katanda ang ating siling pansigang, pero hindi pa to masyadong matanda mga ka-farmers, pero 9 months pa lang ito. Okay, so flex ko lang sa inyo. Kahit gaano man katagal yung ating siling pansigang mga ka-farmers, basta meron lang talagang naka-back up na abono sa lupa mga ka-farmers, medyo matagal talagang mamatay yung ating siling pansigang. So hanggang doon mga ka-farmers, ito po yung ating siling pansigang. Siguro nasa 600 to 700 puno lang ito mga ka-farmers. So ano po ba yung ginagawa natin upang manatiling buhay ang ating siling pansigang kahit na may edad na sila, pero hanggang ngayon yung figure nila is still looking good, no? Makikita nyo naman na marami pa siyang mga maliliit na bunga at ongoing pa rin yung pagbubulaklak ng ating tanim. So ano bang ginagawa natin dito upang mapanatili ang ganitong figure ng ating tanim? So syempre lang po mga ka-farmers, yung gagawin natin is daily routine tayo ng pag-spray ng ating siling pansigang. Yung insecticide natin tuloy-tuloy, yung fungicide kunti lang, hindi masyadong tapangan yung ating fungicide. So makita nyo dito, napakaraming bunga pa rin mga ka-farmers. So ito po yung source of income natin mga ka-farmers. Kahit hindi po masyadong malaki yung binta natin, at least meron tayong nag-generate tayo ng income. At least every 15 days ay mag-harvest po tayo mga ka-farmers. So at least konting binta lang, meron tayong pang survival patungo sa ating hanggang makapag-harvest tayo sa next na tanim natin. Yung main dish natin is ampalaya. So ngayon mga farmers, no, makikita nyo napakaraming dahon ng ating siling pansigang. Kung ano natin sa ilalim, mayroon pang maraming bunga na. So puntahan natin yung area natin dito na masyadong makapal ang damo, pero marami pa ring bunga mga ka-farmers. So ganito mga farmers kakapal ang ating siling pansigang. Hindi po tayo nag-abono dito mga ka-farmers, kahit ni isa hindi po tayo nag-apply ng abono. Pero kung matatandaan nyo yung video namin noon, ito po ay galing sa ampalaya. So ampalaya po ito yung unang itinanim natin. Yung makikita nyo dito yung plastic mold sa ilalim ng puno ng ating siling pansigang. Kaya po masyadong matagal mamatay yung ating siling pansigang, dahil po ay napakaraming abono sa lupa na nakabaon yung pinagland prep natin sa ating ampalaya. So puntahan natin dito mga ka-farmers. At least every 15 days mga ka-farmers, kami po ay mag-harvest ng at least 100 kilos po dito mga ka-farmers. Kung tatama naman sa presyo, yung masyadong mataas yung presyo, okay lang, maganda yung binta natin. Pero sa ngayon nasa 30 per kilo, at least
kung tayo po ay makapag-harvest ng 100 kilo, so meron tayong 3,000 pesos every 15 days mga ka-farmers, kung 30 pesos lang po ang price ng siling pansigang ang ating pag-uusapan. So ganito mga ka-farmers, napakaraming bunga pa rin. Tingnan ang ating siling pansigang. So ngayon pag-uusapan natin mga ka-farmers kung ano ba yung pinag-spray natin upang patuloy dumami pa rin ang bunga ng ating siling pansigang at na-maintain yung pagdami ng dahon. So makikita nyo napaka-fresh yung udlot dito sa amin, yung talbos ng ating siling pansigang. So meron pa ang mga bunga na malapit na pipitasin. Siguro konti lang ito mga ka-farmers, hindi ito aabot sa 50 kilos. So nasa tamang edad na yung siling pansigang natin, oh. Kita nyo naman parang stretch na talaga yung balat ng ating sili. So dito po mga ka-farmers, tayo po ay nag-spray ng turan, kasi yung turan mga ka-farmers, ito po lang yung malapit natin na kaibigan, yung nag-handle ng ating fungicide at saka yung foliar nila. So madali siyang lapitan, kahit uutang tayo, pwede tayong kautang sa aking kaibigan. So ganito po mga ka-farmers yung aming siling pansigang dito. So once again, tayo po ay nag-spray dito ng turan every 15 days at saka insecticide. Kahit anong insecticide mga ka-farmers pwede natin gamitin. Pero yung foliar natin ay ginagamit tayo, exclusive tayong gumagamit nito ng turan at saka Nimis galing sa Ferti Global. So dito na lang po tayo mga ka-farmers, update na naman tayo sa susunod na panahon.